At isa, alam ko po na yung araw na ito ay araw na excited tayo po palagi dapat. Amen po. Dahil yung mga ganitong pagkakatipon po ay nagbibigay kalakasan sa atin bilang magkakapatid. Sabi nga po nung isang nabasa ko, yung mga Kristiyano daw parang yung mga uling, parang mga charcoal, na kapag po nagsasama-sama tayo, nag-aalab po, nagliliyab po yung fire niya. Amen po. So today po, we are on the lesson 7 po ng ating pag-aaral. To start with po, tayo po ay manalangin po muna. Sige po, tayo po ay umukot manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito na pinagkalob niyo po sa amin, O God. Sa pagmulat po namin ng aming mga mata, ito po ay isang milagro, Panginoon, na natanggap namin sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa regalo ng buhay. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na patuloy na pinagkakalob niyo po sa amin. Maging, Panginoon, sa iyong pagmamahal na ipinaparanas niyo po sa amin. Lord, sa oras pong ito, kami po ay lumalapit, nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Lord, linisin mo po ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan, O God. I-empty mo po, Panginoon, ang aming mga puso nang sa ganun ay maging sabik po kami, Panginoon, sa iyong presensya at sa iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin, sa aming pag-aaral ngayon. Kayo po ang mapagpala, Panginoon, sa aming mga buhay. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan. Sunday school at may kasama po tayong mga chikiting. Ne? Sabi nga po sa Bible, hayaan lang po natin sila na pumupunta sa church, no? Kahit minsan medyo malikot po, no? Pero sinasabi po ito sa awit, no? From the lips, sabi po niya, of infants and children, you have ordained praise. Hindi po natin namamalayan, pero minsan po sasagot po yan sa mga katanungan natin sa mga Bible character. Amen po. So let's have a short review po muna. Amen. Nung nakaraan ay napag-aralan po natin yung tatlong aspeto ng kaligtasan. Amen po. Ayan. So, review po natin sila ng konti. Number 1 is justification. Ito po yung pagpapawalang sala ng Diyos sa atin mula nung tinanggap natin siya. Amen po. Tinanggap natin siya. We admit that we are sinners po. Instantly po, amen, tayo ay napawalang sala. Amen po. Ikalawa po doon ay ang sanctification o ang pagpapabanal na kung saan ito po yung nararanasan natin ngayon. Ang sabi nga po ni Ate Maika doon sa nabanggit natin, yung sanctification po, hindi po siya kaagad-agad. Bilang tao, bilang Kristiyano, ang buhay natin ay hindi perfect. Amen po. So step by step, sabi nga po ni Sister, dahan-dahan, tayo po ay pinapabanal at sinasanctify ng ating Panginoon. Amen po. At ang panghuli, ito po yung very, kumbaga pinaka-exciting, yung glorification, being taken to glory, at mararanasan natin to kapag nakita na natin siya face to face. Amen po. So, lahat tayo gusto nating makita si Lord. Amen. Pero pag tinanong natin sinong gustong mauna, minsan nag-aalangan pa tayo, ne? Amen. Pero hindi po ganon. No? Lahat tayo excited that one day we will meet Him face to face. Amen po. Amen. So let's start na po sa ating aralin. Amen. So meron po tayong isang object lesson dito. So kung makikita po natin yan, sa mga Gen Z, sa mga kabataan. Shikaina, alam mo ba ano yon? Na, kapag naglo-loading na yung pinapanood, naiinis na sila, no? Okay. Anong tawag natin doon? Wi-Fi or connection. Tama. So, yung pag-aaralan po natin ngayon, yung connection natin kay Jesus. Amen. So, sabi nga po dun sa isang... Ayan. Connect to God. So, makakapag-connect daw
tayo kay God using this password. Ano yung password po natin? Tama, si Jesus po yung ating password papunta kay God. So, our connection to God, okay, our password po is Jesus. Amen po. So, maraming tao po, ang sabi dito, dun sa naisulat, hindi naiintindihan ng kahalagahan ng pagiging connected kay Jesus. Dahil dito, hindi nila maibigay ang lahat sa Kanya. So sa kanilang isipan, naniniwala na sila ay mga Kristiyano, tayo ay mga Kristiyano, pero malayo ang kanilang puso sa Diyos. So ngayong araw po, pag-uusapan po natin ang mga pakinabang. Pag sinabi nating pakinabang, yung benefits, okay, ng pagbibigay ng ating buhay kay Jesus. At kung paano natin kung paano natin matatanggap ang mga ito bilang ating Panginoon at tagapagligtas po yan. Ayan. So, meron po tayong 5 mga benefits. Ayan. Okay. Ang una po ay ang to enjoy life. Letter T po yun. Baka sa pagkaka-download po na iba lang ang ni Pastor. Sa font siguro. Amen. Unang-una po ay ang mai-enjoy natin ng buhay. Huwag tayong malulungkot kasi maririnig natin minsan, ay, pag mag-born na ganyan yan, maborbola niya yan, harap po, ay, pag mag-born na ganyan yan, magkasakit yan, harap po. Maraming mga naririnig tayo na mga distraction. Marami tayong mga naririnig na negativities sa pagsunod natin kay Kristo. Pero hindi nila alam na kapag ibinigay natin ang ating buhay kay Lord, mararanasan po natin yung totoong enjoyment ng buhay. Amen po. Kasi po, sabi nga, nung pagiging happy at saka ng joy, yung happy, nagbabase po yan sa mga happenings. Pero yung joy, yun po yung hindi mo maipaliwanag na kagalakan. At nanggagaling lang yung joy kay Jesus. Amen po. Inilalarawan ng Biblia na si Jesus daw yung ating puno. Ayan. At tayo ang mga sanga. Nabanggit din po ito ni Pastor noong last Sunday sa message. Ang sanga ay hindi mabubuhay nang wala ang puno. Ayan. Kung tayo ay wala sa Diyos at walang magagawa, wala tayong magagawa kung hindi tayo naka-attach po doon sa puno. So sa ating sarili, tayo ay matutuyo at mamamatay. Ngunit kung tayo ay nakakabit sa puno, ay tayo ay magbubunga ng marami. Ang sabi po sa John 15:5-6, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang magbubunga ng sagana. Amen po. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa atin. Amen po. Ang hindi nananatili sa akin ay gaya ng sanga na itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon. Di ba po, kapag maglinis na mo ka ng bakuran tamo, inihahagis apoy at nasusunog. At atin niya pa pong kadugtong ini, sabi na po na anuman ang kakatamong hilingin po natin ito ng may pagtitiwala, hilingin po natin ito sa Diyos, in accordance with His will, ibibigay po niya ito. So ano po yung mga prutas? Actually, pag sa Sunday School, nilalarawan po ito, prutas. Okay. Ang sabi niya, ang bunga ng Espiritu. Okay, so sa isang puno po, meron po siyang bunga ng Espiritu. Okay, isa lang po ito Pero naka-attach po doon yung iba't ibang mga katangian na dapat ay taglay ng isang tunay na Kristiyano. So, very familiar na po tayo sa verse na ito. Very familiar na rin po tayo sa mga salita na nakasulat dito. At sana po ito ang makita sa atin bilang Kristiyano.
Ang bunga ng Espiritu, kapag we are filled with the Holy Spirit, kapag nananahan ng Diyos sa ating buhay, tayo ay may, number 1 po, pag-ibig. Amen po. Tayo ay may pag-ibig. So, mararamdaman po natin, malalaman daw po natin, kapag tayo ay umiibig, kapag inibig po natin yung hindi kaibig-ibig. Dahil tayo man din po ay hindi kaibig-ibig, ngunit tayo ay piniling ibigin ng ating Diyos. So, una po ay ang pag-ibig. Kapag po meron tayong pag-ibig, magagawa po natin ang lahat ng mga bagay-bagay. Amen po. Nang may pagmamahal. Saglit lang po. Okay. Ang pangalawa naman po ay ang kagalakan. Ito po yung nabanggit ko po kanina. Ito po yung joy. Ito po yung unexplainable na mararanasan natin na kagalakan mula sa Panginoon. Ikatlo po ay ang kapayapaan. Bilang mga Kristiyano po, ito po yung isa sa mga regalo ng Diyos na talagang napakapalad po natin. Amen po. Kasi po kapag tayo ay may kapayapaan sa ating buhay, kahit na anong nangyayari sa ating paligid, tayo po ay panatag. Katulad nga ng isang sparrow. Pag sinabi nating sparrow, yung po isang napakaliit na ibon na sa gitna ng bagyo. Ayan, siya ay sumisipol doon sa sanga dahil alam po niya na, liligtas tayo ng ating Panginoon. Amen po. Kaya meron po tayong kapayapaan. Tsaka ito pa po yun, bilang mga Kristiyano po, sa buhay natin, kapag tayo ay nag-pray, may didenta mo pong kapayapan. Nagkakaroon po tayo ng kapayapaan sa ating buhay. Isa po yun sa pinakamahalaga. At isa po yun sa benefit ng isang Kristiyano, yung meron po tayong bunga ng Espiritu. Sunod po ay ang katiyagaan, pagiging matiyaga. Amen po. Sa buhay po natin, ang sabi po ng salita ng Diyos, amen, maging matiisin po tayo. Amen po. Kabaitan. Ayan, bilang mga Kristiyano po pala, tayo ay mabait. At natural po yan na lumalabas na sa isang Kristiyano. Sunod po ay ang kabutihan. Goodness po yan. Kasunod ay ang katapatan, ang manatiling tapat hanggang wakasang siyang maliligtas. Amen po. Kasunod ay ang kahinahunan, pagiging gentle. Amen po. Pagiging gentle po, even sa mga wordings po natin, pagiging gentle. At ang huli ay ang pagpipigil sa sarili or self-control. So kung nais po na ma-enjoy natin ang ating buhay, kailangan po nating magkaroon ng bunga. Ito po yung bunga ng banal na Espiritu Santo. At lagi po natin itong asamin sa ating mga buhay. Naisin na magkaroon po tayo palagi ng banal na Espiritu na nananahan at nangunguna sa ating buhay. Amen. So, yun po yung una ay ang mai-enjoy po natin ng buhay. Ikalawa naman po, to be healed and to be restored. Okay. Sabi po niya dito, ang buhay natin ay naranasan na natin yung nabasag, nasaktan, nasugatan. Amen po. So, hindi lang po sa physical, maging emotional at spiritual na rin po. Ilan sa atin ang nagkaroon ng traumatic experience sa pamilya, relasyon, trabaho, mga pangyayari, mga masakit na pangyayari or aksidente. Tayo po ay binibigyan ng Diyos ng kagalingan at restoration. Pag sinabi nating restoration, tapong panumbalik. Amen. Sabi po nila minsan, di ba po, time can heal. Pero yung tunay po na at nagtatagal, lasting healing po ay matatagpuan natin sa Diyos. Amen po. Sinasabi ng Biblia na ang ating Diyos ay manggagamot sa mga basag na puso.
at tagapagpanauli or restorer ng ating kaluluwa na makikita po natin sa awit 23, na yung the Lord is my shepherd. Amen po. Siya lamang ang makakapagpagaling ng ating sirang buhay. Amen po. Ang Diyos ang ating healer. Amen po, hindi lang sa physical, kundi sa buong aspeto ng ating mga buhay. At restorer. Pinapanumbalik po niya yung ating kalakasan, yung ating pag-ibig at yung pagmainit na pananampalataya natin sa ating Diyos. Amen po. So dadako na po tayo sa ikatlo. Ang ikatlo po na ating makakamtan na benefit ay ang to be blessed and to be successful. Amen po. Sabi po niya, maging, blessing. Bago po yun, yung maging blessed po tayo at maging matagumpay po tayo sa ating buhay. The true and lasting success can only attained if we have the blessing of God. Without the blessing of God, you will fail and end up frustrated in life. Kahit na minsan, nasa iyo na yung lahat, yung masasabi natin minsan, sana all. Tayo sana all. Ayan. Pero, wala pala silang kapanatagan ng puso nila. Wala pala silang kapayapaan sa kanilang puso. Sabi po niya dito, yung tunay na success po, kasama natin ng Diyos. Ang pagpapala ng Diyos ay ang tinatawag natin na supernatural power na gumagawa para sa iyo. Hihilain ka nito pataas at tutulungang sumagana sa lahat ng areas, bahagi o aspeto ng ating buhay. Thank you po. Salamat po. Yeah. Ang tunay na kasaganaan, sabi po niya, ay ang pagkakaroon ng increase sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Unang-una po yan ang spiritual life natin. Okay po? So, pangalawa po ay ang family life. Bakit po kaya pangalawa yung family life? Kasi po yung pamilya po natin ay ministry din po natin. Amen po. So, sila po yung first ministry natin, yung family natin. Maaring minsan nade-discourage po tayo, yung pinaalalahanan natin sila, ini-invite natin sila. Pero mga kapatid, wag po tayong mawalan ng pag-asa. Dahil alam po natin, hindi po sila makakawala sa panalangin natin. Amen po. Amen. Hindi po sila makakawala sa panalangin po natin. At magbubunga rin po ang ating mga panalangin. Ikatlo po ay ang ministry life. Pinagpapala din po natin ng Diyos sa ating paglilingkod sa Kanya. Sa paglilingkod sa Diyos, wala pong maliit na paglilingkod. Amen po? Sa ating paglilingkod sa Diyos, kapag binigay mo yan ng buong puso mo, napagpapala po ang ating Diyos. Minsan po naalala ko yung mensahe ni Pastor, matagal na. Siguro maliit pa ako na, lumaki na po ako, yung tumaba na po. Nabanggit po niya yung isang kwento doon sa isang... Ayan, sabi po niya doon sa nabanggit na kwento, yung pong isang kapatid na ito, gustong-gusto po niya yung pagsiserve kay Lord sa pamamagitan ng pagpapunas sa mga upuan, paglilinis sa church, ayan. Kaya pala pag Sunday, marami po yung mga nag-church at napagpapala sa church at dun sa upuan po na yon. Kasi po pala, habang pinupunas po yung mga benches na yan, pinagpipray po niya. Amen po. Pinagpipray po niya yung uupo dito. I-bless mo po, Lord. Nawa po magkaroon po ng masaganang buhay at buhay na kaaya-aya sa Panginoon. Amen po. Kaya sa lahat ng ministry po na pinagkalob ng Diyos na atin, no ministry is too small kapag ibinigay po natin yan ng buong buo para kay Lord. Amen po. Kay Kristo, ikaw ay pinagpala. Amen.
I-claim po natin ito. Tayo po ay pinagpala at magagawa natin ang lahat ng bagay. Ito po yung memory verse po natin, no? Philippians 4:13, sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Diba? Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen po. So, meron na po tayong tatlo. Ano po kasi yung una? To enjoy life. Ayan. Para ma-enjoy po natin yung buhay. Ikalawa po ay ang to be healed and restored. Ang ikatlo po ay ang tama, to be blessed. Amen. And to be successful. At syempre po, yung number 3, kadugtong niya po yung number 4. Kapag tayo ay pinagpala ng Diyos, tayo rin po ay magiging pagpapala, to be a blessing. So sa ating puso ay hinahangad po natin ang maging makabuluhan o significant. Makatulong tayo sa pamilya, komunidad at sa bansa. Ang gayong hangaring daw po ay nagmumula sa Diyos. Ang maging daluyan ng pagpapala o tinatawag po natin na channel of blessing ay nagiging automatic daw po yan. Amen po. Kung ang buhay natin ay ibinigay na natin sa Diyos. Amen po ba? Ang mga Kristiyano ay laging naka-open arms. Amen po. Sa pagtulong, okay? Sabi po niya dito, at hindi lang po yun, no? Hindi lang sa material, higit na po ay ang panalangin. Ang prayer po ay isa sa the best na regalo na mabibigay natin sa ating kapwa. Amen po ba? Kaya wag po tayong magsawang manalangin. Even in simple form of prayer, kahit lang po, at syuta mo king jeep, nasa jeep tayo, meron tayong nakita na naglalakad, or what, na ipag-pray natin sila. Yung mga nagtitinda ng mga kawali, o yung mga foam, ne? Minsan ako po ganyan, nakikita mo sa init, a simple prayer po, ne? Prayer. Para sa kanila, isa pong malaking tulong yun. Lord, bless them sa gitna ng init, sa kanilang paglalakad. Yung mga ganun po. Kahit simpleng bagay lang po, yung prayer, isa pong pinakamagandang regalo. Amen po. At sa oras na ibinigay po natin ang ating buhay sa Panginoon, tayo po ay nakatanggap na ng kapatawaran sa mga kasalanan. Pakipagkasundo sa Ama at pagkatawag sa gawain ng ministry. At dahil ikaw ay Kristiyano na, amen po, magiging tayong God's agent. Ayan, of change. Amen po. Magiging po tayong ahente, no? Ate Yet? Okay. You will be agent of change. At magiging po tayong ambassador. Pag sinabi po nating ambassador, ibig sabihin po nito ay representante or representative. Amen po. Tayo po yung representative ni Jesus sa mundong ito. Amen po. Tayo po yung, pag sinabi nating ambassador, representative, yung buhay po natin, makikita po dyan si Jesus. Sinasalamin po natin si Jesus sa buhay natin. Amen po. And then, panglima po, ayan. You to be eternally secured. Amen. Maraming tao po ang takot sa kamatayan. Tama po. Tatakot tamo pong matin, eh. Minsan nga naririnig po natin, iba-ibang paraan lang ng pagkawala. Merong sakit, merong aksidente, merong natulog lang, hindi na nagising, nasa heaven na, wow, no? Ayan. So, iba't iba nga pong paraan, natatakot yung mga tao dahil hindi nila alam kung saan sila pupunta pagkatapos nilang mamatay. Hindi sila tiyak kung sila ay pupunta ba sa langit o sa dagat. Uso po ngayon yung dagat, no? Dagat, no? Dahil bakasyon, no? Wag lang po sa dagat-dagatan nga po, amen po ba? Sa kanilang puso ay nag-aalinlangan pa sila. Sa mga Kristiyano po, sa mga anak ng Diyos, sa mga nag-church dito sa Faith Assembly of God, ay hindi na nag-aalinlangan ang kanilang puso
na sila ay makakasama sa kaharian ng Diyos. Amen po? Amen. Wag po natin pagdudahan yung ating kaligtasan. Wag po natin pagdudahan yung pananampalataya po natin na tayo po ay anak ng Diyos. Sabi po dito, yung mga iba na nag-aalinlangan sapagkat nalalaman nila na hindi sila namumuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Sabi nga po nung paboritong kanta ni Apong Meli, alata mo pong alingid, kaya kakatamong ginu. At naalala ko po si Apong Mel, nabanggit niya dati, nung kabataan pa, nung payat pa ako, sabi niya, sana yung anak ko pa, kilala kayong ginu. Ako makakalingwa nabanggit ng Apong Melita. Pero napakapalad po natin na lahat po tayo na nandito na nakilala natin si Lord sa buhay natin. Amen po? Sabi po niya dito, kapag binigay na natin ang ating buhay kay Kristo, ikaw ay walang hanggang ligtas na. Sapagkat sabi ng Diyos, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin ay mabubuhay kahit siya ay mamatay. Amen po. Ito po yung eternal life po natin pagkatapos ng buhay na ito. Amen po. Tayo mapalad sapagkat ito ang patotoo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ang buhay na walang hanggan. At ito ay makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Yung pong ating password na binanggit po natin kanina. Kapag tayo ay pinananahanan ng anak ng Diyos, sabi niyo po niya dito, ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Sinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyong kayo na nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Amen po ba? Hindi po natin to ipagpapalit. Amen po. Yung buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. So review lang po natin sila. Number 1, ayan, letter T po yun. To enjoy life. Enjoy po natin yung buhay natin. Sabi po nung nabasa, parte daw po ng langit habang nandito tayo sa mundo ay yung nasa presensya tayo ni Lord. Amen po? Kapag atsyuta mo po kayong presence ng Lord, na-experience na po natin yung langit. Amen po? Amen. Number 2, tayo ay pinagaling, restored, na numbalik tayo kay Kristo. Ikatlo po, to be blessed. Yan, i-bless tayo ng Diyos at maging successful po tayo sa ating buhay. At pagkasunod po doon, kapag tayo ay binless ni Lord, tayo po ay magiging blessing. Amen po. Amen. At ang ikalama po ay to be eternally secured. Secured tayo na po. Amen po. Our citizenship is in heaven. Minsan po, meron tayong mga naririnig na merong citizen sa ganyan, dual citizen, tama po ba yung mga ganon, no? Pero bilang mga Kristiyano, mas napakaganda po na meron po tayong citizenship in heaven. Amen po. At mararanasan po natin yung mga pakinabang na ito at makakamtan natin sila kung ibinigay po natin yung buhay natin kay Kristo. Amen po ba? At alam na po natin ito, reminder lang po, no? Yung mga hakbang sa pagbibigay natin ng ating buhay, alam na po natin ito, no? Kumbaga, reminder lang po sa atin na aminin na tayo yung mga makasalanan. Tayo pong lahat ay makasalanan. Aminin natin na hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili. Amen po ba? Kilalanin na tanging si Jesus lamang ang makapagliligtas sa iyo. Ikaapat po ay ang isuko po natin ng ating buhay sa Kanya sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. At ang ikalima po ay ang tanggapin natin ang Kanyang pagpapatawad at buhay na walang hanggang ipinagkakalob sa atin. Amen po ba? So sa ating pong pagtatapos, meron po akong gustong i-share. Lumang kanta na po siya. Ang sabi po ng lyrics natin,
kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, sabi po niya, hindi ipagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa aking nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan po natin, ang Diyos ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Pwede po ba natin itong awitin kung maipi-play natin, Kuya? Bago po tayo mag-pray, sabayan po natin yung isang awit na ito. Kahit nakaupo lang po tayo. Napakaganda po ng mensahe ng awitin. Awitin po natin to. Kung mayroon lamang ako 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Amen po. So kung mayroon lang po tayong 1,000 buhay, bakit hindi po natin ito ibigay sa Diyos? Amen po, sapagkat lahat ng nasa atin, amen po, nanggaling po yan sa Diyos. Amen po. Amen po. Kaya ang buhay natin, ibigay natin sa Kanya. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Amen po. Ang buhay natin, iyalay sa Kanya. Amen po. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong presensya. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na nagbibigay kalakasan sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, na kayo po ang aming Diyos na tunay, Panginoon, na buhay at gusto mo, Panginoon, na maranasan namin, Panginoon, ang buhay na kaya-aya, Panginoon, ang buhay na masaya sa piling mo, Panginoon, na kung aming buhay, Panginoon, aming ibigay sa iyo, Lord, matatanggap po namin, Panginoon, itong mga pagpapala na aming pinag-aralan, Panginoon. Sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay, Panginoon, you will bless us, Panginoon. Sa spiritual na buhay namin, Panginoon, sa physical na buhay namin, emotional, Panginoon, you will bless us, Panginoon. Sapagkat ito, Panginoon, ang iyong mga pangako, pagpapalain mo, Panginoon, ang aming mga buhay. At kasunod na ito, Panginoon, ang maging pagpapala po kami, Panginoon, sa iba. Lord, patuloy na dalangin namin, Lord, bilang mga ambassador, bilang mga representative mo, Panginoon. Alam namin, di madali, Panginoon. Nandyan ang kabi-kabilang mga pagsubok, ang mga distraction, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, na mag-focus sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, mapagtagumpayan, Panginoon, ang lahat ng mga distraction na ito, Panginoon, upang tuloy-tuloy po kami, Panginoon, sa aming lakad bilang mga Kristiyano, Panginoon. Lakad patungo sa iyo, Panginoon. Lord, ang aming mga buhay, iniaalay po namin sa iyo, Panginoon. Lord, ang mga buhay na ito ay para sa iyo, Panginoon. Gamitin mo kami, Panginoon. Mightily, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na pangunahan mo po kami sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos.
Ikaw ang aming Diyos, Panginoon. Wala nang iba. Nararanasan namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, sa aming panalangin ngayong umagang ito, fill us, Panginoon, with your Spirit. Ang bunga ng Espiritu Santo, Panginoon, patuloy na manahan. Patuloy, Panginoon, na kumilos at makita sa aming mga buhay, Panginoon. Ang buhay na ito ay hindi para sa mundo, para sa iyo lamang, Panginoon. Maraming salamat po. Patuloy, Panginoon, na pagtibayin mo, palakasin mo, Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, the rest of this day, sa aming gawain, kayo pong patuloy, Panginoon, na manguna, Panginoon, at mapagpala. Maraming salamat po. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen.